Alam po ninyo, tayo po ay patuloy pa rin dito sa ating serye sa tinatawag nating Beatitudes sa wikang Ingles. At sa hapong ito, ang ating tatalakayin po ay itong sa Mateo chapter 5 verse 8. Pero po, bago po natin yan pagbulay-bulayan, nais ko po sana kayong anyayahan na magsitayo at atin pong babasahin ang Mateo chapter 5 verse 1 hanggang verse 12. Kung pwede po ay sabay-sabay po nating basahin yan. At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok. At pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat may makikita verse. Mapapalad ang mga sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na mga nanguna sa inyo. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kayo ay ang aming Diyos na siyang gumagabay at tumutulong sa amin. Panginoon, sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng inyong salita, naway kayo po ay mangusap sa amin, Panginoon. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Bagkus, Panginoon, ay kayo po ay mangusap sa amin. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo ang mga puso ng aking mga kapatid na nandirito. Alam po namin na napakaraming distractions sa mga pang-araw-araw na suliranin. Ngunit Panginoon, kayo ay tapat. At ito ay naipakita nyo sa amin sa walang pagsasawang pagmamahal at pag-ibig sa amin. Kaya Panginoon, sa oras na ito ay aming itinataas sa inyo ang nalalabi pang oras. Sana kayo po ang siyang mangusap sa bawat puso ng mga naririto. Itinataas ko rin po sa inyo ang aking kahinaan, naway kayo po sana ang siyang mangusap. Salamat din po, Panginoon, sa inyong katapatan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. Kung naalala nyo pa po yung aming paulit-ulit na sinasabi, simula nung naihayag natin itong Beatitudes, na itong katuruan ni Jesus, na itong itinuro niya nung siya ay nasa bundok sa kanyang mga disipulo, itong katuruan na ito ay kabaligtaran ng tinuturo ng mundo. Nung ito ay unang narinig ng mga Hudyo at nung mga disipulo ni Kristo Jesus, sigurado akong sila ay nabigla. Dahil unang beses lang nila ito narinig. Lalo na itong mga Pariseyo na kung saan ay ipinagmamalaki nila ang kanilang kaalaman pagdating sa kautusan, makikita rin natin na sila ay nabigla dito sa katuruan ni Jesus. Bakit? Kabaligtaran eh. Biro mo, ang sinabi ni Jesus, mapalad daw ang mga dukha sa espiritu. Sa mata ng mundo, hindi pwede yan. Di ba? Kung ikaw ay dukha sa espiritu, kung ikaw ay maamo, kung ikaw ay maawain,
ang tingin ng mundo sa iyo ay hindi ka tatagal dito sa mundo at ikaw ay lalamunin at lalapain ng kaaway mo. Ngunit iba ang katuruan ni Jesus. Parati yan, kabaligtaran ng kung anuman ang itinuturo ng mundo. Sa hapong ito ay 2 punto lang po ang ating tatalakayin. Yung una ay ito. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, yung pangalawa naman. Yan po ang ating tatalakayin. Okay, tingnan natin itong unang-unang talata sa Mateo chapter 15, verse 8 hanggang verse 9. Pwede niyo ho ba akong tulungan na basahin yan? Datapwat, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagsaksi sa di katotohanan, Alam po ninyo, dito sa talata na ito, sa Matthew chapter 5, verse 8, ang masasabi ko po rito, ito ang pinaka-sentro o pinaka-importante sa lahat ng mga naituro ni Jesus doon sa bundok. No? Bakit ko nasabi yun? Dahil hindi ka pwede maging dukha sa espiritu kung wala kang malinis o dalisay na puso. Hindi ka rin pwedeng nahahapis sa iyong mga kasalanan kung ikaw ay walang malinis o dalisay na puso. Hindi ka rin pwedeng maging maamo o kung sabihin mo ikaw ay nagugutom o nauuhaw sa katuwiran nang walang malinis na puso. Kaya kung gusto mong masunod ang utos ng ating Panginoong Hesus, kailangan mayroon kang dalisay o malinis na puso. Ito po ang pinaka-importanteng prinsipyo na makikita ko sa buhay ng isang Kristiyano, na magkaroon ka ng isang malinis o dalisay na puso. At yan po ang ating gagawin ngayon dito sa binasa natin kanina sa Matthew 15, verse 18 to 19. Dito nakita natin ano raw ang lumalabas sa bibig natin ay siyang nanggagaling saan? Sa ating mga puso. At ang nakalagay dyan sa verse 19, ano daw ang lumalabas sa ating mga puso? Masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa di katotohanan, mga pamumusong. Kung titingnan natin itong binasa natin, sa tingin ko kayo ay sasang-ayon na ang tao sa kanyang puso ay masasabi nating masama. Tama ho ba? Man by heart is evil. Alam po ninyo, ang tao, ang gusto natin parate ay yung sa labas na kaanyuan ay makita tayo ng isang taong mabait o kagalang-galang, di ho ba? Pero kadalasan, ang nakikita sa labas ay hindi yan ang nasa kalooban. Di ba? Maganda nga sa harap, pero pagdating sa loob ay pawang kabulukan. Alam po ninyo itong mga Pariseyo nung panahon ni Jesus, gustong-gusto nilang itong sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga malilinis. Pero hanggang doon lang. Mapapalad ang malinis. Hindi kasama yung puso. Bakit ko sinabi yun? Alam po ninyo, itong mga Pariseyo na to, sila ay magaling pagdating sa panlabas na kalinisan. No? Panay-panay ang pagturo nila na dapat sundin nyo ito. Dapat ay huwag nyong kainin ito. Dapat ay ito ang isuot mo. O dapat wala kang ginagawa pagdating ng Sabat. Yun ang mga katuruan nila at napakarami pang ibang klaseng katuruan. Pawang panlabas na ritual, panlabas na gawain. Ngunit kung titignan mo ang kanilang mga puso, pawang kabulukan. Hindi nagtutugma. Kaya hanggang dun lang sila, blessed are the pure, walang in heart. Mapapalad ang malilinis, pero hindi kasama ang puso.
Dahil pagdating sa puso, sigurado lagpak sila. Siguradong lagpak sila. Tingnan natin sa Mateo chapter 23, verse 25 hanggang 26. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Sa mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan. Datapwat sa loob ay puno sila ng panlulupig at katakawan. Ikaw, bulag na pariseyo, linisin mo muna at ng pinggan, upang luminis naman ang kaniyang labas. Alam po ninyo, ang maging malinis tayo sa ating katawan, okay yan. Ang maging malinis sa ating pag-iisip, mas lalong mabuti yan. Pero ang pinaka mabuti ay yung magkaroon tayo ng malinis o dalisay na puso. Bakit? Sakop na lahat yun eh. Sakop na yung katawan at isip pagdating sa puso. Kaya napaka-importante na tayo ay malinis pagdating sa ating puso. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng malinis o dalisay na puso ay yung kalinisan ng iyong puso ay makikita na rin ngayon sa iyong panlabas na anyo. Hindi yung kabaligtaran. Nauunahin mo ang paglinis sa iyong labas, tapos bulok naman ang iyong kalooban. Hindi po ganyan. Kadalasan, kapag ang iyong puso ay malinis o dalisay, lalabas at lalabas yan sa inyong panlabas na kaanyuan. Tingnan natin sa unang Samuel, chapter 16, verse 7. Ano ho ba ang sinasabi rito? Ang sabi rito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kataasan, sapagkat aking itinakwil siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Kung ano tayo sa puso, ay yun talaga tayo. Kung ano tayo sa puso. Alam niyo kung ano man ang itinatago niyo sa inyong kalooban, sa inyong pag-iisip, lahat yan alam ng Diyos. Wala kang pwedeng itago sa Kanya dahil ang tinitignan niya parati ay hindi yung ating panlabas na kaanyuan, kundi ang ating mga puso. Alam niyo dun sa mga nabasa natin kanina, yung mga katotohanan na ating natanto, kung titingnan natin yun, mukhang imposible na tayo ay magkaroon ng malinis o dalisay na puso. Mukhang imposible. Kung mukhang imposible, bakit pa natin pag-aaralan ito ngayon? Kaya dapat nating malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus na mapapalad ang mga may malinis na puso. Alam po ninyo, nung aking pinag-aaralan ito, ang daming komentaryo na tinignan ko Napakaraming katotohanan na makikita mo sa Biblia na kung saan ay tinuturuan tayo kung paano magkaroon ng isang malinis o dalisay na puso. Kaya ang ginawa ko ay aking pinili yung, sa tingin ko, yung 4 na pinaka-importante. At ano yun? Yun ang aking ihahayag sa inyo sa hapong ito. Pero bago yan, dito sa unang katotohanan na ating makikita, na sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga malinis ang puso. Sa tingin ko, alam nyo na ang ibig sabihin ng mapapalad, no? Sa wikang Ingles, yung blessed, no? Ang ibig sabihin ng blessed sa salitang Greko ay makarios, na kung saan ang sinasabi doon na ikaw ay maging masaya, no? Deeply happy, or you are superbly blessed or blissful, or fortunate. Yun ang ibig sabihin ng makarios. Pero ang ating pagtutuunan ng pansin ngayon ay itong salitang malinis, na kung saan sa wikang Ingles ay pure. At sa salitang Greko naman ay kataros. Anong ibig sabihin ng kataros? Ang ibig sabihin lang po niyan ay malinis o puro. Ito ay hindi nababahiran ng dumi, hindi nababahiran ng kasalanan. Alam po ninyo, itong salitang kataros,
Diyan po nanggagaling ang salitang cathartic and catheter, na kung saan ito ay mga instrumento na tinatanggal yung mga maruruming bagay sa ating katawan. Kung gayon, ang ibig sabihin ng puro ay yung matanggal o hindi ka mabahiran ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng puro. Pero nung ito ay aking sinaliksik pa, meron palang dalawang ibig sabihin itong salitang kataros. No, base sa mga scholar ng Biblia, ang isang ibig sabihin ng kataros ay ito. Ang ibig sabihin ay matanggal ang dumi sa iyong katawan. Kumbaga, tinatanggal ang dumi o yung bahid. Kung yan ang ibig sabihin ng kataros, ang ibig sabihin nun, ang isang taong puro sa kanyang o malinis sa kanyang puso ay hindi nababahiran ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng puro. Pakinggan niyo muna yun. Hindi ka nababahiran ng kasalanan. Ang isa pang ibig sabihin ng kataros ay ito, yung pangalawa. Sa wikang Ingles ay unmixed or unadulterated. Ibig sabihin, walang halo. Purong puro. Yung isa kanina, walang bahid ng dumi. Ito naman ay puro. Katulad na lang pag sinabi mong 100% pure gold, ibig sabihin niyan purong ginto. Pero hindi ibig sabihin na malinis na ginto. Ano lang sinasabi ron? Puro. O di kaya sabihin natin yung tubig, no? Pure water. Pag sinabing purified water, hindi rin sinasabing totally lahat ng mineral ay tinanggal. Di ba? Pero tinanggal lang yung mga maruruming mga bagay doon sa tubig. Alam po ninyo, pag sinabi ninyong 99.99% pure ang isang bagay, yan po ay hindi puro. Bakit? Pag sinabi mong puro, dapat 100% purong-puro. Kaya kung titignan ninyo ang definition nitong salitang kataros, talagang mukhang imposible na ang tao ay magkaroon ng isang malinis o dalisay na puso. Tama ho ba? Talagang mukhang imposible. Kaya't importante na malaman natin itong mga katotohanan na aking ipapakita sa inyo ngayon. Unang-una ay ito. Ano ang sabi dyan? Ay, ba't yan? Okay. Ang unang punto ko na hindi nakasulat diyan, typographical error, ito po. Ang Diyos lamang ang pwedeng magtalaga ng malinis na puso sa atin. Uulitin ko Ang Diyos lamang ang pwedeng magtalaga ng malinis na puso sa atin. No? A pure heart can only be imputed by God sa wikang Ingles. Kumbaga, ang isang malinis na puso, hindi mo pwedeng kayang trabahuhin yan. No? O makuha mo yan sa pamamagitan ng sarili mong kakayanan. Hindi. Kailangan ito dapat ay italaga o i-assign o ilagay sa iyo ng Diyos. Yun po ang unang-unang punto. Alam po ninyo, yung mga makadiyos na katangian, katulad ng katuwiran, kaamuan o pagiging maawain, lahat po yun ay hindi galing sa atin. Kanino galing yan? Yan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ngunit kung wala sa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, itong mga makadiyos na katangian ay hindi lalabas sa iyong buhay. Katulad na lang nitong malinis na puso. Kaya importante na malaman natin na ang Diyos lamang ang siyang pwedeng magtalaga ng malinis na puso sa atin. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, meron kang
malinis o dalisay na puso. Pero kung ikaw ay hindi pinili ng Diyos, kahit anong trabaho, kahit anong iyak ang gawin mo, hindi ka magkakaroon ng malinis na puso. Ngayon, iisipin natin, ang sabi ng Diyos, mapapalad ang malinis ang puso. Bakit puso? Bakit puso ang ginamit ng ating Panginoong Diyos? Alam po ninyo, ang salitang puso o yung sa wikang Ingles ay heart, pakita natin ulit yung screen. Sa wikang Greko ay kardia. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito yung pinakasentro ng ating buhay espiritual. Pinakasentro ng ating pag-iisip, pinakasentro ng ating mga ninanais at mga minimithi. Sa wikang Ingles, the heart is the center of our whole being, the seat of our spiritual life. Yun po ang sinasabi sa wikang Ingles. Pero matanong ko nga kayo, paano pag may taong lumapit sa inyo at sabihin sa inyo, minamahal kita ng aking buong lapay o ng aking buong balon-balunan? Ano kaya ang magiging reaksyon ninyo pag ganun ang sinabi ng tao sa inyo? Makikita mo ba yung kanyang sinseridad? Wala, di ba? Ano ba kadalasan ang sinasabi natin? Minamahal kita ng buong puso, di ba? Yun ang madalas nating sinasabi. Bakit puso? Dahil pag ginamit mo ang puso, makikita mo doon yung sinseridad ng taong nagsasabi. Di ba? Do minsan, yung asawa ko parang ayaw maniwala pag sinasabi kong minamahal kita ng buong puso. Pero pag sinabing buong puso, usually nakikita natin dyan yung sincerity, yung pagiging totoo nung nagsasabi. Tandaan ninyo, ang puso ang siyang sentro ng ating pagiging tao. This is the seat of our spiritual life also. Alam po ninyo, ang isang magandang ehemplo ng isang puso na hindi malinis ay itong mga eskriba at pariseyo na madalas ay pinapagalitan ni Jesus. Bakit? Dahil sila ay mapaglinlang. Hindi sila totoo. Katulad na lang dito sa Mateo chapter 12, verse 34 to 35. Ano ang sabi dyan? Kayo, lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. Mali kasi ang pagkaintindi nitong mga eskriba at nitong mga pariseyo. Ang akala nila ang gusto ng Diyos ay yung panlabas na kalinisan. Yun ang akala nila. Hindi nila naintindihan na ang ninanais ng Diyos ay yung panloob na kalinisan. Ang gusto nila ng Diyos ay meron kang malinis o dalisay na puso. Kung titingnan nyo rin dito sa Mateo, chapter 15, verse 7 to 9, ang sabi diyan, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas, na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang akong kanilang mga labi. Datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaaral ang mga utos ng mga tao. Ano ang tawag ni Jesus sa mga taong ito? Kayong mga mapagpaimbabaw, kayong mga ulupong. No? Anak ng mga ulupong. Yun ang sabi ni Jesus sa kanila. Bakit? Dahil yung kanilang malilinis na kaanyuan sa panlabas, hindi yun ang totoo kung ano yung nasa kanilang kalooban. Hindi tugma. Alam ng Diyos
na ang kanilang panlabas na kaanyuan o yung kalinisan nila sa panlabas na kaanyuan ay hindi totoo. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko, na ang pagkakaroon ng isang malinis o dalisay na puso, hindi ito pwede manggaling sa sariling kakayanan natin. Pwede lang amang ito na manggaling sa Diyos, na ang ginawa ng Diyos ay Kanyang itinalaga ito sa ating mga puso. Dahil kung sa sarili nating kakayanan, ay hindi po natin magagawa na magkaroon ng isang malinis o dalisay na puso. At ang taong pwede lamang bigyan ng Diyos ng isang dalisay na puso ay yung kanyang mga anak, yung kanyang mga pinili. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, malabong meron kang dalisay o malinis na puso. Dahil ang mga taong pwede lang bigyan ng Diyos ng isang dalisay na puso ay yung mga taong nakakakilala sa Kanya. Tingnan natin ang Roma chapter 10, verse 8 hanggang verse 9. Anong sinasabi rito? Tulungan niyo po akong magbasa rito. Ngunit, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, alam po ninyo dito sa ating binasa, ang taong ligtas lamang, ang taong pinili, ang taong pinananahan ng banal na Espiritu ng Diyos, ang siya lamang pwedeng bigyan ng Diyos ng puso na dalisay. Kung ikaw ay hindi ligtas, kung ikaw ay hindi pinili, imposible na ikaw ay magkaroon ng malinis na puso. Malinaw ho yun? Is it clear? Malinaw po ba? Doon na tayo sa pangalawang punto. Tingnan natin dito sa Awit chapter 24, verse 3 hanggang verse 4. Sinong aakyat sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na kamay at may pusong dalisay, na hindi nagtataas ng kanyang kaluluwa sa hindi totoo, at hindi sumusumpa na may panlilinlang. Pangalawang katotohanan na gusto kong ipakita sa inyo ay ito po. Yun, tama. Ang malinis na puso ay walang halong paglilinlang. Ulitin ko, ang malinis na puso ay walang halong paglilinlang. Alam po ninyo, itong talata na ating binasa sa awit ay isinulat po ito ni David. Ang sabi ni David, ang isang malinis o dalisay na puso, wala kang makikitang pagkukunwari, wala kang makikitang paglilinlang. Diba? Ang tao minsan nalilinlang natin Diba? Hindi nila nahahalata. Akala nila totoo, yun pala, hindi. Pero ang Diyos, pwede mo bang linlangin ang Diyos? Abay, hindi. Alam ng Diyos kung ikaw ay nagsasabi ng totoo o hindi. Bakit? Dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso at hindi sa kung anong paman ang ating ginagawa. Sa Santiago chapter 4, verse 8, ang sabi po rito, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Ngayon, kung napansin nyo kanina, yung binasa natin sa sa Awit 24 at dito sa Santiago 4 verse 8, yung sinasabing kailangan merong malinis na kamay at pabanalin ang inyong mga puso, ito ay paghahanda sa paglapit sa ating Panginoong Diyos. At kung titingnan nyo rin dito sa Santiago, paano ba isinalarawan ni Santiago itong taong hindi malinis ang puso? Ano ang tawag niya? May dalawang pag-iisip. Taong may dalawang pag-iisip. Anong ibig sabihin nun?
Yung tao na yun may dalawang utak? Ano bang ibig sabihin ng may dalawang pag-iisip? Ito yun. Sa Santiago chapter 4, verse 4. Ang sabi po rito, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang taong dalawa ang pag-iisip, ang ibig sabihin lang nun, siya ay nahati sa dalawa, sa Diyos at sa sanlibutan. At kung ikaw ay taong dalawa ang pag-iisip, wala kang malinis na puso. Ang taong dalawa ang pag-iisip ay gustong sumamba sa Diyos, pero patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Ang taong dalawa ang pag-iisip ay parang merong isang asawa at meron ding kabit. Hindi ho pwedeng ganyan. Kung sinasabi mong ikaw ay may malinis na puso, ang iyong puso ay walang paglilinlang. No? Pawang katotohanan lamang. At ito ay parating nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Yun po ang isang taong ang isang taong walang malinis na puso o dalisay na puso kung ikaw ay may dalawang pag-iisip. Yung ating pangatlong punto ay ito po. Ang pagkakaroon ng malinis na puso ay hindi nagsasabi na hindi ka na magkakasala. Yung pagkakaroon po ng malinis na puso, hindi po ibig sabihin yan, ikaw ay hindi na magkakasala. Anong ibig kong sabihin doon? Kung titingnan niyo po ang buhay ni David, at doon na sa mga nakabasa, doon sa buhay ni David, marami siguro sa inyo ang magsasabi na si David ay isang masamang tao, makasalanan din, di ba? Bakit? Di ba siya ay nangalunya kasama si Bathsheba at ano pa? Siya ang naging mastermind pa na sa pagpatay ng asawa ni Bathsheba. Sino ba yung asawa ni Bathsheba? Yeah, si Uriah, di ba? Kaya kung titingnan nyo, masasabi nyo ba na si Haring David ay may malinis na puso? Pero alam nyo, kung titingnan ninyo ang Biblia, tingnan ninyo kung ano ang sinasabi patungkol kay Haring David. Sa Gawa, chapter 13, verse 22. Basahin po natin yan ng sabay-sabay. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Sa wikang Ingles, a man after my heart. Sa wikang Ingles. No, isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. Ang sinasabi po ng talatang ito, hindi sinasabi na si Haring David ay walang kasalanan o hindi na magkakasala. Ang sinasabi po dito, si Haring David ay sa kanyang puso ay sumusunod siya parati. Ang ninanais ng kanyang puso o yung minimithi ng kanyang puso ay sundin parati ang kalooban ng Diyos. Hindi ka tulad ni Haring Saul, na dun sa kanyang puso, parati ang gusto niya ay suwayin ang utos ng Diyos. Pero si Haring David, ano ang gusto niya? Sa kanyang puso ay sundin ang ating Panginoong Diyos. At kung nabasa niyo talaga ng maigi ang buhay ni Haring David, sigurado ako na kayo ay sasang-ayon na si Haring David ay isang mapagpakumbaba, isang taong may takot sa Diyos. At ito ay makikita doon sa kanyang mga ginawa nung siya ay nabubuhay pa. At makikita rin ito doon sa kanyang pagsisisi, doon sa kasalanang kanyang nagawa. At ito po ay makikita natin sa Awit, chapter 51, verse 1 to 4. Ano ang nakalagay dyan? Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig,
Ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita. Ang ibig sabihin po ng pagkakaroon ng isang malinis na puso, hindi po sinasabi na ikaw dapat ay hindi na nagkakasala. Ang sinasabi po na ang pagkakaroon ng isang malinis na puso, ang pinapakita mo parati sa iyong buhay ay mayroon kang isang makadiyos na buhay. No? Ang nakikita sa iyo ng tao parati ay buhay na kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Meaning to say na ang ginagawa mo parati, ang sinusunod mo parati ay ang mga utos ng Diyos. Alam po ninyo, pag sinabi mo na ikaw ay may puso na malinis, dapat nakikita yan sa buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mayroong dalisay na puso, pero ikaw ay nakalugmok naman o nakalagak sa kasalanan. Hindi pwedeng ganun. Totally, contradicting. Di ba? Paradoxical sa wikang Ingles. Hindi pwedeng ganun. Magkabaligtad yan eh. Pag sinabi mong meron kang malinis na puso, ang dapat na nakikita sa iyo ay isang buhay na may takot sa Diyos. Paano mangyayari yun? Paano tayo magkakaroon ng isang buhay na kung saan ang kalooban ng Diyos ang siyang nasa sentro natin, nasa puso natin? Ito po yung ating pang-apat na katotohanan. Ang may malinis na puso ay nilalagay ang kalooban ng Diyos sa sentro ng kanyang buhay. Ang may malinis na puso ay nilalagay ang kalooban ng Diyos sa sentro ng kanyang buhay. Kung gusto mong magkaroon ng isang buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ilagay mo ang kanyang kalooban sa sentro ng iyong buhay. Pero paano mo magagawa yan? Paano? Naalala nyo pa ba yung kinuwento ko sa inyo, yung na-share ko sa inyo na 911 verse ko? Diba yung 911, dial for emergency. Itong 911 verse ko ay makikita dito sa Awit 119, verse 9 to 11. Okay? 9 to 11. Ano ang sinasabi diyan? Basahin po natin ng sabay-sabayan. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng buong puso ko, o huwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Paano mo mailalagay ang kalooban ng Diyos sa sentro ng iyong buhay? Ayon dito sa binasa natin, paano daw? Ang kanyang salita dapat ay nakalagay sa ating mga puso. Paano natin ngayon mailalagay yung kanyang salita sa ating mga puso? Paano? Paano ba? Sa pamamagitan ng paglagay ng Biblia doon sa istante, na kung maalala lang natin dalhin tuwing linggo at buksan at pag-aralan, yun lang ba? Minsan nakakalimutan pa nga natin dahil ang lahat ng mga verses ay parate na sa PowerPoint. Hindi po ganyan ang paglagay ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Paano ba yun? Paano? Kailangan natin itong basahin at bulay-bulayin araw-araw. Ang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos ay hindi lang yung binabasa na parang ikaw ay nagbabasa ng diaryo o ng comics. Ang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, bawat salita na sinasabi ng Diyos doon sa Biblia ay iyong pag-aaralan at titignan kung ano talaga ang sinasabi. Kaya nga ang parati kong tinuturo sa aking mga
kasamahan o sa aking mga disciples, pag sila ay magme-meditate o mag-aaral ng salita ng Diyos, ang pinaka-minimal requirement meron silang diksyonaryo na kasama sa tabi. No, para at least man lang yung mga wikang Ingles na hindi nila maintindihan ay makikita nila doon sa diksyonaryo. Pero kung gusto mo pa na mas malalim na pag-aaral, marami ho tayong mabibiling resources, no, sa panahon ngayon. Ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun po ang paglagay ng salita ng Diyos sa ating mga puso. Pag ginawa nyo yon, anong mangyayari? Magkakaroon tayo ng malinis o dalisay na puso. Malinis o dalisay na puso. Kanina dun sa sinabi ko, dun sa pinakaunang punto, na tingin ko ang pinaka-importante sa lahat, na kailangan nating malaman na ang Diyos lamang ang pwedeng magtalaga ng malinis na puso sa kanyang mga pinili. Hindi po ito pwede manggaling sa atin. Ito po ay pwede lamang manggaling sa Diyos. Okay? Hindi ko kasi mabago dyan ngayon dun sa typographical error ko kasi parang bagong gising yata ako nung ginagawa ko yun. No? But then, tandaan lang po natin na ang Diyos lamang ang pwedeng magtalaga ng malinis na puso sa atin. Ano ba ang biyaya na makakamtan natin pag ikaw ay may malinis na puso? Ayon doon sa sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, di ba, mapapalad ang mga may malinis na puso. Ano raw ang biyayang iyong matatanggap? Ano ba yung kasunod nun? Sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang taong walang malinis na puso, hindi mo pwedeng makita ang Diyos. Ulitin ko, ang taong hindi dalisay o malinis ang puso, hindi mo pwedeng makita ang Diyos. Ngunit kung ikaw ay mayroong malinis na puso, ang pangako ni Hesukristo, makikita mo ang Diyos. Pero alam niyo, kung titignan ninyo dito sa Exodo, chapter 3, verse 20, may binanggit dyan ang Diyos kay Moises. Ano ang sabi niya? Ngunit kanyang sinabi, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat hindi ako maaaring makita ng tao at siya'y mabubuhay. O paano na yan? Ang sabi ni Jesus, mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pero ano naman ang sabi ng Diyos? Walang makakakita sa Kanya o sa mukha Niya at mabubuhay. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Kristo Jesus sa sinabi niyang makikita nila ang Diyos? Pag-aralan po natin ng konti. Itong salitang makikita sa wikang Ingles ay ano? See. No? See, hindi yung apelido na Chinese na see. Ha? See is yung nakikita. So ano sa salitang Greko itong nakikita? Sa salitang Greko ay horao. Na ang ibig sabihin ay ito, sa wikang Ingles nga lang, no? Meaning to see with the mind, to perceive, know, to see or become acquainted with by experience or to experience. Yan po ang ibig sabihin nung horao. Nakikita sa isip, sa eksperyensya. Sa unang Juan chapter 3 verse 6, makikita rin natin yung salitang horao dito. Ano ang sabi diyan sa unang Juan chapter 3 verse 6? Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sinumang nagkakasala ay hindi nakakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Anong ibig sabihin ng nakita nila ang Diyos? Anong ibig sabihin? Alam po ninyo, ang ano niyan ay may dalawang, makikita natin ito in two different occasions. Ano itong dalawang okasyon na yon? Yung isa ay ngayon, yung isa ay sa hinaharap.
Ano yun sa ngayon? No, ano yung present? Ito yun. Nakita mo ang Diyos kung ikaw ay nasa Kanyang presensya. To see God is to be in His presence, sa wikang Ingles. Nakita mo ang Diyos kung ikaw ay nasa Kanyang presensya. Yan yun ngayon. Pag sinabi ko ba na magpapatingin ako sa doktor, ang ibig sabihin ba niyan tatayo ako dito sa malayo at titignan ko yung doktor kung nandun siya o wala. Ganun ba ang ibig sabihin nun? Ano ba ang ibig sabihin na magpapatingin ako sa doktor? Ibig sabihin, pupuntahan ko yung doktor at pupunta ako dun sa kanyang presensya. Para ano? Para matignan niya kung ano ang problema sa akin at siya ay aking makausap. Nakita mo ang Diyos kung ikaw ay nasa kanyang presensya. Meron pang ang binanggit diyan si Juan, di ba? Ano yung sabi niya kanina sa unang Juan 3 verse 6? Ano ang sabi niya diyan? Na sino mang nagkakasala ay hindi nakakakita sa Kanya ni hindi nakakilala sa Kanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, imposible na ang isang tao na hindi nakakakilala sa Diyos ay magkaroon ng dalisay o malinis na puso. Pagka ikaw ay nananatili sa iyong kasalanan, ang sabi ng Biblia, ang sabi ni Juan, ay hindi mo nakikita ang Panginoon. Hindi mo siya kilala. Bakit? Kasi ikaw ay nasa kasalanan. Ngunit ang taong may malinis na puso, may dalisay na puso, makikilala mo ang Diyos. Makikita mo siya. Dahil ikaw ay parating nasa kanyang presensya. Yun ang isang ibig sabihin ng sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan yun sa ngayon. Meron pang isa, yung pangalawa. Ito yung sa hinaharap. Sa awit, chapter 17, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katuwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Ito yung pangalawang katotohanan. Nakita mo ang Diyos kung nakita mo ang kanyang kaluwalhatian. Yan ay mangyayari. Katulad ng binanggit ni Haring David dito, ano yung kanyang inaasam-asam sa kanyang puso? Na makita niya ang ating Panginoong Diyos ng harap-harapan. Na makita niya ang kaluwalhatian ng ating Diyos. At yan ay mangyayari kapag kasama na natin ang ating Panginoong Diyos. At ako ay nakakasiguro, tayong lahat na nakakakilala sa Kanya, yan din ang ating inaasam-asam, di ba? Na ating makasama at makita ang ating Panginoong Diyos. Kailan mangyayari yan? Pag tayo ay nandun na sa Kanyang kaharian. Makikita natin siya ng harap-harapan. Alam po ninyo, sa tingin ko ang pinaka minimithi ng isang tunay na Kristiyano ay yung makilala ang Diyos. Makita siya. Manatili sa kanyang presensya. Makita siya ngayon, makita rin siya sa hinaharap. Pero katulad ng sinabi ko, hindi po lahat ng tao pwedeng makita ang Diyos. Sino lamang ang pwedeng makakita sa Diyos? Yung mga taong may malilinis na puso. Kung ikaw ay may dalisay o malinis na puso, ang pangako ng Diyos, makikita mo siya. Yun ang kanyang pangako. Mga kapatid ko, hindi po natin pwedeng kitain sa pamamagitan ng ating abilidad o pagtulo ng pawis para tayo ay magkaroon ng dalisay o malinis na puso. Imposible na ikaw ay magkaroon niyan sa sarili mong kakayanan. Katulad ng katotohanan na nakita natin ngayon sa Biblia, na ang pusong dalisay ay pwede lamang italaga ng Diyos sa kanyang mga anak.
sa kanyang mga pinili. Kaya nung aking pinag-aaralan nga ito, ang sabi ko, itong mensahe ni Kristo Jesus, itong tinuro niya doon sa bundok, itong Beatitudes na kanyang tinuro, ito po ay isang katuruan ng magandang balita para doon sa mga taong tunay na naniniwala sa Kanya. Pero doon sa mga taong wala si Kristo Jesus sa kanilang buhay, ang nakakalungkot doon ay hindi nila makikita ang Diyos. Kaya mga kapatid ko, parati nating tandaan na kailangan nating maintindihan na unang-una sa lahat, kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kilalanin natin ang ating Panginoon at ang ating tagapagligtas. Dahil sa paraan lamang na iyon, tayo pwedeng magkaroon ng isang dalisay at malinis na puso. Sa ating pagtatapos po, meron lamang akong gustong i-share sa inyo na verse na kung saan ay ito ay inutos o itinuro ni Pablo sa kanyang disipulo. At sino yung disipulo ni Pablo? Sino? Timoteo. Di ba? Si Timoteo. Ano ba yung kanyang iniutos kay Timoteo? Ito yun, sa pangalawang Timoteo chapter 2, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabayan. Ngunit, ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Tandaan ninyo, ang malinis na puso ay pwede lamang manggaling sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magsitayo at manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kami ay nagpapasalamat sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa malinis at dalisay na puso na inyong itinalaga sa aming mga kalooban. Alam po namin, Panginoon, na kami po ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng ganong klaseng biyaya mula sa inyo. Ngunit kami po ay tunay na di lamang po nagpapasalamat, kundi patuloy pa rin na namamangha doon sa inyong pag-ibig at grasya na ipinakita nyo sa amin. Kami po ay mga walang kwentang tao. Ngunit dahil sa inyong pagmamahal, sa inyong pagiging maawain, kami po ay nakakatayo sa inyong harapan. Kaya sa panahong ito, Panginoon, tunay na kami ay nagpapasalamat. Naway maintindihan ng aking mga kapatid ang inyong mensahe na aming maisabuhay ito. Ngunit ang unang-unang dapat na mangyari diyan ay kailangan po namin munang isuko ang aming mga buhay sa inyo. At kung ito ay aming isusuko at kami ay susunod sa inyong kalooban, itong dalisay na puso ay inyong maitatalaga sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa sakripisyo na ibinigay ninyo para sa aming lahat. At Panginoon, naway kami po ay manatiling tapat at maging hindi lang tapat tuwing linggo, kundi sa araw-araw, sa bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, na aming susundin ang lahat ng inyong iniutos sa amin. Muli, Panginoon, ang lahat ng papuri ay para sa inyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.